example. So if ang kapatid mo is owner ng company, obviously, ikaw as kapatid, yung gusto niya i-hire. Tama? Yes, ma'am. Okay. Pero sa immigration rules ng New Zealand, bawal yan. Bakit? Kasi they need to advertise the hiring sa loob ng New Zealand and they need to hire citizens or residents talaga. Yun lang. Okay. So if you are not a resident or citizen, you will not be a priority. So example, nag-hiring process na sila doon pero wala po silang nakuha na residents or citizens, that's the time na they will entertain yung mga student graduates. Oh, kaya di ba yung iba student visa tapos nagtatrabaho sila at the same time. Okay, now kung work naman yung magiging entry mo, you will be like close to work permit. Sa employer, hindi siya tulad sa Saudi or UAE na pag ako ay give up ng employer ko, like after 6 months, ayaw ng employer ko, I can move and apply sa ibang agency, sa ibang company. Sa New Zealand, Canada, Australia, bawal yon. Kung sino lang yung nag-visa sa'yo, pag hindi ka nagustuhan after 6 months, uuwi ka talaga pabalik ng Pilipinas. Yun yung magiging cons ng work visa. Ngayon, if you will gonna ask, ano yung skilled migration or residence visa, ang immigration or government kasi, nagbibigay sila ng residence status sa mga skilled professionals like IT, engineers, healthcare, pero residence status ang ibibigay nila for the purpose of filling in available jobs sa country. Work pa din ang purpose po ng mga residence visa applicant. Yun nga lang po, sila ang top priority. Okay. So, yun yung pag-iisipan nyo. Willing ba kayo mag-work visa? Kasi kung work visa, you should apply sa Philippines. And sa Philippines po, in reality, mga under the table na sila doon. Kasi they are also buying the work permit now. Example, matagal na ako sa portal ng IPAMS, hindi pa rin ako na-hire. So, I can pay them in exchange na ako yung piliin nila. Mga ganoong case po. Kasi may mga clients na rin po kami na ganoon ang ginawa nila. Nagbayad sila para po mabigyan sila ng priority. So, magkano may gano'n pag magbabayad? Yan, sir, depende yan sa agency sa Pilipinas. Kasi sila yung, meron kasi kaming kliyente na may kapatid, na may company talaga. Hindi nyo ma-hire yung kapatid niya kasi nga dahil nga sa immigration rule. Ang ginawa niya, nakipag-tie up siya ng agency sa Pilipinas at binayaran na lang nila para yung kapatid niya yung bigyan ng work permit. Parang ganun siya ang nangyari. So ito, this is not, kasi bawal itong sabihin, but nangyayari po ito. But again, you can try, kasi pwede mo namang i-search yung website nila, yung IPAMS or Staff House, mga ganon, and other recruitment agency na nakikita ng work. Ngayon, ang problema ninyo, kasi nasa Qatar kayo, when they call for physical appearance, hindi naman kayo nakaka-uwi. Okay. Kung minsan, hindi sa Pinas, kung hindi sa Pinas magagaling? Wala, sir. Pag mga OFW based sa mga experience namin, may mga Europe ngayon, yung mga Poland, yung mga ganon, pero 900 euro salary. Pwede yun direct kasi maraming agency overseas nag-cater ngayon ng Europe work permit. Ang problema, 900 euros ang mga sahod. So I don't think okay kayo dyan sa situation ngayon. 900 lang, okay. 900 euros talaga ang mga sahod. Kasi ang Europe, sir, hindi kasi English ang primary language nila. Right? So kung ikaw po ay nasa white-collar job, yung mga professionals, kailangan mo ng German language para bigyan ka nila ng professional work. Like tulad ng trabaho mo ngayon. Right? Ano ba masasuggest mo na mas okay na gawin? Residence visa po, I mean, okay, kung mag-New Zealand kayo, I'm currently now in the website. Nakita niyo po? Yes, ma'am. Ang New Zealand po, ang tawag sa kanila in order for them to give you residence status, ito po, skilled migrant category. Okay. Ang skilled migrant category kasi, sir, meron po silang pointing system. Okay. Ang points calculation po nila is, dalawa lang po yan, education points at saka experience sa New Zealand. So, mahihirapan po tayo sa requirement. Tignan mo, 6 points ang passing mark. Kung bachelor's ka lang, you will only get 3 points. So kailangan mo talaga mag 6 points, which is doctoral or PhD siya para makapasok po kayo doon sa pointing system nila. Kasi hindi tayo papasa po doon sa dalawang requirement nila na education points and New Zealand experience points. Hindi kasi sila magbibigay
ng points po. Tignan mo, you can claim 1 point for each year kung work experience ka sa New Zealand. Hindi sila magbibigay ng experience outside New Zealand. Hindi tulad ng Australia and Canada na pag meron ka experience outside Australia or Canada, makiklaim mo yung points. So, yun, ang tanong ko sa inyo, kung New Zealand ba talaga ang gusto ninyo or open kayo for Australia at Canada? Kahit saan, pwede rin Australia or Canada. Any Kung- place na pwede nyo madali lang sana makapunta. Ganun. Okay. So ito makikita mo itong check your points. I-share ko ito sa inyo later para you can check also. So pag choose natin yung qualification po and ilagay na lang natin, recognize na ang degree nyo sa New Zealand kasi kailangan pa natin siyang ipa-recognize. And then bachelor's degree po ito. So we'll have to put 3 points po for that. Okay. Tapos ito kasi, ang second requirement nila, skilled work experience in New Zealand. So ibig sabihin, syempre wala naman tayong mag-claim. Ilagay na lang natin less than a year. Okay. So ibig sabihin, 3 points lang talaga. Ang passing mark kasi nila ay 6 points. Hindi talaga tayo papasaha. Ngayon, maraming tatawag sa inyo. I'm sure of that. Sasabihin na meron naman pong work permit to New Zealand kasi meron silang program, sir. Ang tawag ay AEVW. Ito po is work, totoo naman siya, accredited employer work visa. Pero kailangan po na ma-hire muna kayo. Hindi po pwede na sabihin ng agency sa inyo na i-a-apply pa lang namin kayo or hahanapan pa lang namin kayo. Kasi yung mga ganitong way of selling work visas po is already scam. Red flag. Kasi tulad ng sa Pilipinas, pag nakakuha kayo ng recruiter or like employer sa IPAMS, for example, pwede kayong i-process under this kasi may employer na. May job offer na. Pero yung mga tumatawag sa atin na mga scammers, sasabihin na i-apply pa lang, meron kunwari silang tie-up. Pag mga ganun na po yung entro nila, scam na yan. Okay. So, kung sa Australia naman po tayo, meron po silang skilled migration din tulad ng New Zealand and meron din silang pointing system. So, ganun din, ifa-follow natin yung points. So, I would like to know, ano po education na tapos mo, Sir Jerry? Bachelor of Science, Information Technology. Infotech? Okay. Anong work mo ngayon? IT. Anong klaseng IT po? Information Management Assistant. Sa embassy kami, sa State Department. Kasi sa Australia, meron po silang tinatawag na skilled occupation list. So, hindi din po lahat ng occupation ay listed. So, pag sinabi nating IT, ICT kasi yan sa kanila, iba-iba yan. May ICT account manager, merong business analyst, merong development, merong customer support, merong management. Engineer or ICT support. Ito, okay. So, ilagay na lang natin under siya ng subclass. Ito po kasi skilled nominated. Ibig sabihin po, you will be nominated by one of the state ng Australia at doon po kayo titira. Okay. And then, ito po yung pointing system niya. So, anong age niyo po, Jerry? Ako po, wala na pala dyan. Anong age mo? 55 na sa August. Sayang naman. Si kaibigan mo, anong age? 47. Yung 47, may kamag-anak ba kayo sa ibang bansa? Canada, for example? Meron, tuning ko. Canada. Sino ito? Si Jerry ba to? Si Armando yan. Yung 47 yan. Anong name, sir? Yung 47 anong name years ni? old na nasa Canada yung chewing. Anong name niya? Armando. Normando. Si Sir Normando itong 47. Armando. Armando itong 47. Okay. Sino yung nandun? Uncle, kapatid, nino po yun, sir? Ayun, kapatid ng kasama ni Sis. Kapatid, yung nanay ni Sis. Balik yun namin. Uncle ng wife mo. Bali kapatid ng kapatid ni mother side. Okay. So, Sir Jerry, yun, may limit tayo. Honestly, sir, sa New Zealand, sir, ang age limit nila doon, 55. Okay, pero hindi kasi kasama sa points nila ang age. Dalawa lang ang criteria, education lang. What about your wife po, Sir Jerry? Ano po? Si wife mo, anong age po?
Siguro 40, ano yata siya 49 or 48. Okay. Working ba siya? Wala, sa bahay lang. Hindi din siya nag-work. So ang may bibigay ko lang na option sa iyo, sir, is pwede pa rin sa employment, pero I think it's better if you visit New Zealand physically. Tapos mag-apply ka from the inside kasi you will deal directly sa employer mismo. Pero pwede yun. Pwede mag-tourist. Pwede, opo. Mag-a-apply ka from inside, and then ang gagawin lang ng employer po is to contact PUEA, and then, or pwede din po direct hire ka. Ganon. Oh. So, yun yung magiging advice ko sa'yo. Pinaprocess mo rin yun. Pinaprocess nyo rin yung ganon. Visitor visa, yes. Opo. Magkano naman yung ganon? Sure ba yun makakapunta? See, yung visitor visa, sir, discretion yan ng immigration to approve you. Pero sa profile mo, sure po tayo dyan kasi you are employed. So wag kang mag-resign kasi they will gonna ask you for an OC, no objection certificate from the company. They wanted to make sure na babalik ka kunwari sa trabaho. Oh, kasi iisipin nila if we are a visitor kasi alam na nila baka mag-apply or mag-stay pa ng longer period kasi maghahanap ng trabaho. So we need to build po yung ties mo back sa Pilipinas or dyan sa Qatar na employed ka, na yung family mo nasa Pilipinas, yung ganun po. Okay. Para maging strong. Sendan kita ng details regarding visit visa. Now, regarding naman po sa mga possible employers, it's easy naman, sir, kasi po sa website ng DMW, pag sinearch mo doon yung New Zealand, lalabas lahat ng mga agency sa Pilipinas. Tuturuan ko kayo. Ganito. Sige. Just to give you idea, DMW, ito. Department, ano nangyari? DMW Careers. Okay, nakikita nyo? Yes, ma'am. So ito, meron silang approved job orders. Diretso ka dyan sa approved job orders kasi may mga job order na yan. Tapos, yan, makikita mo job site Japan. Tapos makikita mo yung agency sa Pinas, pati yung principal employer sa Japan. So, ang gagawin mo lang, New Zealand mo lang yan, ganyan. Oh, so yan. Yan yung mga, ito yung agency. Ito yung may mga job order. Meron na talaga. Pero syempre, yung job order na isa lang, huwag na kayo dyan. Dito kayo sa mga 100, kasi marami. Oh. Pero yun nga lang, problema is ito. So, ito yung mga, mga occupation, position. Tapos, ito yung agency sa Pinas. Okay. Ito naman yung agency sa New Zealand. So, makikita mo, hindi tulad ng mga tatawag sa inyo na hahanapan pa, meron kunwari silang tie-up, hindi naman sila nagsasabi kung sino. Right? So, yan, ito, ma-assure nyo na hindi kayo may scam sa agency sa Pinas and yung principal recruiter sa New Zealand. Pero yun, may mga bayad sa agency sa Pinas. Bayad yan. Sir, honestly, libre naman yan. Pero alam mo naman ang Pilipinas. Hindi natin alam kung yung mismong agent. Para mapadali, pwede under the table, mga ganun. Yun yung ginagawa nila. Alam mo yun. So, ito, electrician, kunwari, yung job order ready, 200. Ganyan. Pero ang problema nga is, ang physical appearance. Kasi, kailangan mo umuwi. Paano pag hindi ka pinauwi dyan sa employer mo? Pag umuwi ka pa naman, hindi mo naman sure na ikaw din mapipili kasi requirement lang naman yung physical appearance, hindi pa naman yan ikaw talaga. Okay. Diba? So ito lang yung example ng work visa. If we are talking about work visa. Okay. Now, tignan nyo, mostly kasi mga blue collar job naman yan, hindi masyadong high file tulad ng mga trabaho. O mga operator, sawmill, mga quantity surveyor, ito civil, ito butcher, yung mga ganyan. Okay. So kailangan may experience ka rin sa mga ganyan, di ba? Oo, kailangan na may experience ka kasi again nga, siguro sabihin natin fleet service stars technician, 8 lang yung kailangan tapos 1,000 yung nag-a-apply. Diba? So marami yan. Ito yung parang
cons din pag nag-a-apply tayo sa Pilipinas. Again, lalo na tayo mga OFW, hindi talaga tayo mapipili. Kasi yung iba doon, sir, doon na natutulog sa agency. Alam mo yun, minsan nga yung iba naglilinis na doon, naging mga kung ano na lang yung kanilang. Okay lang naman, kunyari, hindi ako, hindi naman yun ang maging trabaho ko doon. Mahalaga, makapunta. Hindi din pwede. Kasi you need to have this experience. Kung ano yung position nila dyan, background check ka pa nila. Okay, kailangan talaga ganun. Kailangan talaga experience mo. May iba nga kami, ano yun, accountant, tapos New Zealand butcher. Talagang nag-stop siya sa accountant. Ano siya, nagtrabaho siya ng butchering ng, ng 1 year sa TESDA. Okay. Nag-training. Yung mga ganon. So talagang umuwi siya at talagang inano niya yon, kinumply niya yung 1 year experience na yon. Kasi kilala niya yung agency. So parang sa agency, wala na siyang problema. Pwede na siyang automatically piliin. Pero yung experience, hindi ka naman pwede sabihin mong butcher ka tapos pagdating doon, hindi mo alam pala paano maging butcher. So, ang may tulong mo lang pala sa akin, katulad sa age ko, yan, visa lang. Yung visit visa, yes, pwede kitang tulungan. Visa, good for ilang months yan. Ano sir, depende. Pwede kang bigyan ng 6 months, single entry or multiple. Minsan din binibigyan ng 1 year, single or multiple entry. Oh, ganun. Okay, magkano? Oh, pero syempre, yung ano mo dyan, 1 month ka kasi na, 1 month lang kasi yung leave mo, di ba? Usually. 1 month lang. Eh, syempre, ang isasabihin natin sa immigration, kunwari, 1 month lang na magtutour ka. Ganon. And then, mag-apply ka na lang doon. Okay. So, pag may nakuha doon, pwedeng diretso na, di ba? Kahit hindi na bumalik. Basta yung employer is... Yes. Basta willing lang talaga yung employer. Pero, wag ka munang mag-resign. Kasi po, pag ang employer is, pwede niyang magawa ng paraan na i-convert inside yung work permit mo, that's good. Pero pag sinabi ng employer na mag-i-exit ka sa residence country, meaning it's either back sa Pilipinas, huwag talaga. Kasi pag sa Pilipinas, hahanapan ka ng tie-up agency doon. So, ang kailangan is Qatar ka babalik. Kaya nga, huwag kang mag-resign. Ngayon, pag nag-exit back ka sa Qatar, usually kasi ang work visa process, sir, magti-take yan ng 2 to 3 months. So, meron kang time, magtrabaho pa rin sa Qatar, mag-notice. While waiting sa work visa mo sa New Zealand, then mag-resign ka, then Qatar to New Zealand ka na. Hindi ka na uuwi ng Pinas. Actually, yung trabaho namin dito, okay naman. Ang problema, matatapos na yung project. Siguro baka December. Kaya gusto namin mag-apply. Sakaling, at least eksakto dun sa end ng contract dito. So, dapat, tayo, ano talaga natin yung notice mo, yung kailan ka pwedeng mag-leave, ano talaga natin yan. Kasi pag nag-leave ka for the purpose of like visiting New Zealand, syempre yung mga documentation mo, employment mo, ihihingin kasi yan, titignan talaga nila kung hindi ba patapos yung contract mo, kung willing ba yung company mo na mag-visit ka sa New Zealand, mga ganun po. Wala, no objection certificate na. Yeah, no objection certificate. Tapos, yung kay Armando, hanggang 50, may isang, same ba kayo ng work? Yeah, sa facility naman siya. It's actually yun maintenance inspector. May 10 years na? Ay, wala pa. Wala kami 10 years dito, pero matagal na kaming nagtatrabaho. Hindi, I mean yung mismong work as a maintenance inspector. Ay, oo, matagal na. Kasi Oo, kasi may isang province. HVAC supervisor din siya kasi. Kasi po sa Canada, meron po ang Canada kasi dalawa yung program nila, yung Federal Skilled Worker, ito din bibigyan din nila ng residency. Ito become permanent resident. Pero ang age requirement kasi dito is 40, after 35 kasi nag-deduct na yan sila bumababa hanggang maging. Nakikita ko sa mga Facebook na no age limit, mga hindi totoo yun? Ay sir, huwag kang maniwala, ang daming mga scam ngayon. Nakikita kasi ako sa mga TikTok, no limit hanggang 60 years old pa daw, mga ganun. Oo, marami ngang scam ngayon. Tapos ito po, isang province na to, ito yung province ng Canada ng Saskatchewan na nag-accept sila hanggang 50. As long as meron po kayong 10 years of experience, tignan nyo ha. O yan, 46 to 50. Kasi meron pa.
Oh, pero under 50 lang ito. Ito na lang mag-isa na province ng Canada na Saskatchewan. And then after 2 years, pwede naman kayong mag-move sa ibang province ng Canada. Ganun siya. So ito, yung kay Armando, pwede siya dito as long as meron siyang 10 years na related experience na same ang duties and responsibilities from 2015 to 2025. So yan, parang maghahanap pa ng employer yan. Tama? Okay, ito kasi residence visa siya. So ibig sabihin, pag resident ka, madali na lang in terms of employment. Pero if you ask, hindi kasi siya tulad sa New Zealand kasi ang Canada, meron talaga siyang own job portal na government portal talaga siya. So secure talaga yung trabaho na mahahanap mo. For example, lang, electrician, para bang tulad nung BMW na pinakita ko, ganun, ang Canada may ganito kasi ang New Zealand wala kasi silang ganito. For example, ito, electrician. So makikita mo talaga yung name ng company, tapos ano yung offer ng sahod nila, ganyan. So yan, pwede mag-apply dyan. Pwede mag-apply dito, pero kailangan mo resident applicant ka. So kailangan mag-resident muna sa resident. Yeah. Kailangan muna natin mag-apply muna ng residence visa. Okay, mga magkano abutin yung mga ganyan? Pag residence visa po, isang applicant nasa mga 19,000 dirhams. Pero ano siya, i-breakdown siya, parang meron kasi siyang meron siyang breakdown tulad nito. Pero magsisend ako kung interesado si Armando dito. So parang ganito siya, parang may babayaran sa degree assessment, mag-English test, ganyan. Pero overall, mga visa fee, mga processing fee, basta overall po, kasama medical, police check, nasa mga 19,000 dirhams, pero payable in 1 year yan. Isang aplikante lang. Kung merong mga family member, syempre magdodoble yung visa fee kasi ilan yung family member. Ang payment na yan sa inyo. Sa inyo, di ba? Itong mga ganito po is sa government to. Kayo mismo yung magbabayad ng degree assessment online sa English Test Center. Sa mismong sa Canada ba ito? New Zealand. Sa New Zealand, yung visitor visa? Hindi, yan. Yung inaano mo na yan. Yung... Canada po ito. Yeah, Canada. So, sa mismong government ng Canada yan babayaran. Itong naka-mention dito. Pero ito yung aming processing fee, 11,000 dirhams for residence visa. Pero itong mga nasa baba na naka-mention, lahat yan, babayaran nyo yan directly sa mga authorized representative ng Canada. Visa fee, kayo mismo. Sureable ba yan? Hindi? O may possible na hindi? Okay, when you say sure siya, okay, siguro what I can answer is kung ang program legit, totoo to. This is a government program talaga. Okay. When you ask about kung legit yung mismong visa, meron naman talagang residence visa. Now, if you ask kung legit po ang office namin, we are government license po ng mismong Canada. Pwede po natin na i-check yung aming Pero if you say na guarantee ba talaga na ma-approve kami, that is all up to your documents and sa mismong government ng kasi discretion nila to verify everything. Yung papers nyo, yung medical ninyo, yung police check. Pero again, kung company namin gusto nyo makasigurado kung legit kami, ito po, authorized po kami ng government po mismo. Pwede po nating i-check ngayon. So familiar naman kayo sa government website. Ito yung government website. So dito nyo ma-check kung authorized po yung representative, which is us. And then immigration consultant, yan, i-check lang natin dito. So yung number na yun yung pinaka-ano nyo? License number namin to po. Tapos ito po, yung lawyer namin. Under ng lawyer na yan, okay, meron kang license details. Makikita mo din kung kailan po yung lawyer namin since 2014 and then kung na-suspend na ba, na-revoke, so wala pong record yan, good record. And then ito po kami. So itong landline namin, ito yung email namin. And then, yan, since 2017 pa po kami agent ng Canada, November.
Okay. So if you are asking about our rate po talaga, ranking, to be honest, nasa 80%. So siguro if you are asked kung ano nangyari sa 20%, those clients na without our knowledge provided fake documentation, yung binili lang nila yung degree nila, fake documents, ganon, or yung may mga issue with regards to medical. Binili yung? Binili yung degree, yung bachelor's ba? Okay. Kasi di ba yung mga ibang lahi, mostly yun yung mga ginagawa nila. Nag-fake. Hindi naman, minsanan lang naman nag-verify ang Canada regarding dyan. Pero what if doon sa 1% na yun is isa kasama ka and then nag-fraud. So yan po kasi is for rejection talaga pag mga ganyan. Or may issue sa medical or may mga criminal history. So yun po yung usual na reason. Pag kunyari, di ba, katulad yan, nagbabayad na sila. So wala na yan, forfeited na. Ganun. Oo, kasi again, that is why we inform our client or we share our agreement before the client pays. Kasi we want you to agree sa terms namin na dapat wala talagang ganoon. Kasi ang Pelican po is a service provider just like you provide service to your clients as an IT, right? So hindi talaga natin hawak or namin hawak kung marireject sila. Especially kung in-explain naman namin yung eligibility. Nandyan naman yan online lahat. Okay, and if you pass the requirement, yun din po yung sinasabi namin sa mga clients namin na you pass the requirement based on sa government side din. Okay, so medical, hindi naman yung kasalanan ng agent or namin na na-fail sa medical yung aplikante, but pwede naman yung mag-retake ng medical or pwede naman silang anong tawag doon? Meron kami may hepatitis. So ang ginawa ng doctor is parang ginamot muna, treatment for 6 months and then in-approve din naman. Yung mga ganun po. Hindi po nagre-reject si Canada diretso na wala pong valid reason. Kung kulang lang yung documents, we can resubmit additional documents pag muhum nang hingi sila. So, yun. Sige, sabihan ko kasi nasa loob. Ngayon, yung sa akin, kung sa, tourist, visitor visa po. Kano yung ganyan naman? I-send ko po sa inyo, sir. Kasi not only yung fee naman yung ano namin, no, we also wanted to make sure na you can comply on other requirements. So, sendan kita ng ng details about visitor visa para mapag-aralan mo yung requirements. And hindi naman mahal kasi lang 200 plus lang ata yung visitor visa fee. And then yung amin po nasa 1.8 lang naman yung charge namin. 1,800 dirhams yung charge namin for assistance. Pero syempre yung mga airfare ticket mo, ikaw na yon. Okay, pero yung visit visa magkano? Visit visa, nasa 246 New Zealand dollars yung visa fee na babayaran mo sa New Zealand. So that is in Qatar Rials. Sa site nila? Sa site magbabayad, online yan, di ba? Oo, ikaw mismo sa kanila, i-guide ka lang namin paano. Tapos yung mga travel insurance, I'm not sure kung how much dyan. Tapos yung ticket mo, kung gusto mong dami muna yung pabalik, yung papunta doon yung bibilhin mo lang. Pero yung again, yung processing fee namin, nasa 1,800 lang. 1.8, no? So parang lumalabas na 2,000 yung get mo, kasama yung visa. Ay, bilang plus. Kasi yun may pag-asa ka, pre. Kasi hindi, si Armando, kasi may pag-asa niya 50. Pag-asa ka yung sa kanya, iba kasi yun, residency talaga siya. So, ganun talaga yung... 10 years ka lang nasa maintenance, di ba? Ilan? 10 years yata sabi. 10 years po ba yung sa maintenance, no? 10 years duties and responsibilities na pareho po. Oo, siguro. 2 years na ako. 23 years. 23 years na halos yun. Ngayon ang nito, 11,000 yata. Ang pinyo, no? I-forward ko ito kay, kung ma-share mo sa akin yung email mo, Sir Armando, kung interested ka doon, pati itong link na to, pag-aralan mo muna, i-share ko muna para makapag-research ka kung
kung interesado ka talaga, kausapin mo din yung spouse mo regarding dito. Send ko sa iyo. Oh. Basta ito lang yung ma-recommend ko para sa mga under 50. Like, ito yung ano email mo, Brad? Armando Comiso Jr. Yahoo.com. Armando Comiso JR. Send ko sa inyo, ma'am, yung email niya. Email niya, opo. Yahoo.com. Armando Comiso Jr. Walang dire-diretso yan. Yan, sinend ko na po. Sige. Forward ko, and then yung sa end mo, send ko din po sa WhatsApp. Gagawin ko lang siya para ma-share ko po sa inyo. So yun lang namin, no, sa akin, talagang basic lang. Oh, yes po. Anong process ng visa niya? Ilang kunyari, may interview niya. 1 to 2 months lang yan, sir. Ang visit visa, madali lang. Mabilis yan. Pero hindi ibig sabihin na, kunwari yung yung travel period mo, depende kung kailan mo gusto mag-travel. Pero if you're asking about the processing time, nasa mga minsan nga 1 month lang minsan 2 weeks, depende po. Yung processing ng visa. Ng visit visa. Pero yung residence visa, kasi po permanent yan, matagal talaga yan ang So if we talk about Canada processing time, ito matagal to, abutin to ng wait po. Inaabot ba ng taon? Ang residence visa, opo, inaabot yan kasi nga permanent yan at marami po ang applicant. So ngayon po 19 months yan. Tapos yan, meron yang quota. Hindi pag mga residence visa may quota yan, mapa-Canada man or mapa-Australia, may limit lang talaga yan sila. So sa Canada, as of 2025, 395,000 ang quota nila this year. Nag-start na sila noong January. July na tayo. So for sure, itong 395,000 na yan, mababa na yan. Maliit na yan. And then, yearly yan. Hindi ibig sabihin, listed yung occupation mo ngayon mag-a-apply ka next year. So by 2026, yung quota nila 380, iba na naman tong set of occupation. So, magsa-stop na sila by 2027, kaya sayang kung hindi mo ipupush to. May quota. May quota sila. Yearly, no? Yearly, bumababa yan. Pero hanggang 2027 na lang. 365. Stop na rin sila. Kasi syempre, ma-meet na nila yung target ng iba na naman yung mga programs nila later on. Sige ma'am, ko na lang po yung sa akin Meron na i-send mo din po yung WhatsApp number ni Armando para ma-forward ko din sa kanya yung details. 974-3309-6037. 3309-6037. Armando's number. Yan. Aside ka naman sa inyo, ha? Thank you, mama. Mag-email lang. Na-receive ko. Okay, sige po. Jerry, i-send ko na lang, sir, ha? Thank you po, Sir Armando. Thank you po sa oras. Maputol na tayo kasi parang nag-ano na ng 10 minutes. Okay po. Salamat sa lahat po. Okay, thank you.